US nagpadala ng dagdag militar sa gitnang silangang. Ayon sa Pentagon, iniutos ni Lloyd Austin ang Secretary of Defense ng Estados Unidos ang pagpapadala ng mga karagdagang naval assets upang palakasin ang pangako ng US sa pagtatanggol sa Israel dahil sa lumalalang tensyon sa rehiyon. Ipinadala ni Austin ang USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group na may kasamang stealth F-35C Lightning combat jets, pati na rin ang ballistic missile submarine na USS Georgia sa rehiyon ng Central Command. Ang mga karagdagang naval assets, airborne carrier, destroyer at mga fighter jets ay magiging malaking tulong sa mga militar ng US na nakatalaga sa nasabing rehiyon at magdadagdag sa kakayahan ng USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group, na kasalukuyang nagpapatrolya sa rehiyon. Ayon sa mga reports, ang utos na ito ay sumunod pagkatapos ng isang tawag sa telepono sa pagitan nina Austin at Israeli Minister of Defense Yoav Gallant. Ayon dito, muling ipinahayag ni Austin ang pangako ng Estados Unidos na gagawin ang lahat ng posibleng hakbang upang ipagtanggol ang Israel at binanggit din ang pagpapalakas ng puwersa ng militar ng US sa buong gitnang silangan. Tinalakay din nina Austin at Gallant ang mga operasyon ng Israel sa Gaza, kabilang ang kahalagahan ng pag-iwas sa pinsala sa mga sibilyan, ang pag-usad patungo sa isang ceasefire, ang pag-secure ng pagpapalaya ng mga bihag, at ang paghadlang sa agresyon ng iba pang mga bansa sa buong rehiyon. Dagdag pa ng Pentagon na ang mga pagbabago sa postura ng militar ng US ay dinisenyo upang mapabuti ang proteksyon ng puwersa ng US, dagdagan ng suporta para sa pagtatanggol ng Israel, at tiyakin na ang Estados Unidos ay handa na tumugon sa anumang mangyayari. Nang tanungin kung ang Department of Defense ng US ay may tiyak na impormasyon tungkol sa isang nalalapit na pag-atake sa rehiyon, sinabi ni Pentagon Press Secretary Major General Patrick Ryder na hindi siya mag-iispekula tungkol sa ganitong paksa. Samantala, ilang miyembro ng US ang nakaranas ng minor na pinsala mula sa isang one-way drone attack, isang unmanned aerial system na naganap sa Syria nito lang linggo. Maraming coalition at US personnel ang ginagamot para sa minor na pinsala, kabilang ang pagkalanghap ng masamang usok, ang iba pa ay sinusuri para sa traumatic brain injuries bilang dagdag na pag-iingat. Target ng drone ang Rumeilin landing zone sa Syria, na mayroong mga puwersa ng US at mga partner na bahagi ng Global Coalition para talunin ang ISIS. Patuloy pang sinusuri ng US Central Command ang pinsala, at sa unang pagsisiyasat ay nakita na mayroong minor na pinsala sa ilang pasilidad. Ang pag-atake ay ang pangalawa sa loob ng isang linggo lamang. Ilang araw bago nito, isang rocket attack sa Al-Assad Air Base sa Iraq ang nagdulot ng pinsala sa 4 na US service members at isang US contractor. Ayon sa isang opisyal ng Defense Force, 3 sa 5 ang inilipat sa isang ospital sa Germany na may hindi malubhang kalagayan para sa karagdagang pagsusuri. Hindi pa tinutukoy ng Pentagon ang mga responsable sa dalawang pag-atake, ngunit noong nakaraan ang mga pag-atake sa mga puwersang US sa Iraq at Syria ay isinagawa ng mga grupong milisya na sinusuportahan ng Iran. Tumaas ang bilang ng mga pag-atake simula noong ika-7 ng Oktubre nakaraang taon, nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Simula noong Oktubre, ang mga puwersang US sa Iraq, Syria, at Jordan ay inatake ng mahigit 180 beses ayon sa Pentagon, ngunit nagkaroon ng medyo katahimikan mula noong Pebrero hanggang sa mga nakaraang linggo. Kaya todo ang pagbabantay ngayon ng US para sa kaligtasan at proteksyon ng kanilang mga tropa. Tinatayang mayroong 900 US troops sa Syria at 2,500 naman ang nasa Iraq. Samantala, ayon sa US government, ang Secretary of Defense na si Lloyd Austin at ang Brunei's Minister of Defense na si Pehin Halbi ay nagkaroon ng pag-uusap sa Pentagon. Dito, napag-usapan ng dalawang opisyal ang kooperasyon sa seguridad, kamalayan sa maritime domain, pagbabahagi ng impormasyon, at ang patuloy na pag-unlad ng ugnayan sa depensa ng US at Brunei. Nagkaroon ng opisyal na diplomasya ang Estados Unidos at Brunei mula pa noong 1984, nang makamit ng Brunei ang kalayaan mula sa United Kingdom. Noong nakaraang taon, nagbigay ang US at Brunei ng pangako para sa patuloy na kooperasyon sa pamamagitan ng pagpirma sa dalawang kasunduan, isang bagong Acquisition Cross-Servicing Agreement noong Abril at isang 505 Agreement noong Desyembre.
Ang Acquisition and Cross-Servicing Agreement o ACSA ay napagkakasunduan sa bilateral na batayan sa pagitan ng United States at ng mga kaalyado nito sa NATO o mga kasapi sa koalisyon na nagpapahintulot sa mga puwersa ng US na makipagpalitan ng mga pinakakaraniwang uri ng suporta. Kabilang ang pagkain, gasolina, transportasyon, bala, at iba pang kagamitan. Ang 505 Agreement naman o ang United Nations General Assembly Resolution 505 ay titled Threat sa Kalayaang Pampulitika at Integridad ng Teritoryo ng China at sa Kapayapaan ng Malayong Silangan, na nagreresulta sa mga paglabag ng Soviet sa Sino-Soviet Treaty of Friendship and Alliance noong 14 ng Agosto 1945 at mula sa mga paglabag ng Soviet sa Charter ng United Nations. Pinagtibay ng UN General Assembly ang resolusyong ito noong ika-1 ng Pebrero 1952 sa ika-6 na sesyon nito matapos magreklamo ang Republika ng China sa United Nations laban sa Soviet Union. Ang diplomatic relations sa pagitan ng Brunei at Estados Unidos ay lalong tumitibay, at ang kooperasyon sa depensa ay naging pundasyon ng kanilang bilateral na relasyon sa nakalipas na 4 na dekada. Inaasahan pa na lalong palakasin ng bagong Acquisition Cross-Servicing Agreement ang kooperasyon ng US at Brunei sa logistics at ang 505 Agreement ay magpapatibay ng tulong sa seguridad ng US sa Brunei. Nagsusumikap ang US sa pagpapalakas ng kanilang bilateral na relasyon patungo sa isang strategic partnership, dahil mapapabuti nito ang kanilang samahan sa isang saklaw ng mga kabahagi sa prioridad. Ang US at Brunei ay nagtutulungan na sa iba't ibang military exercises at exchanges kabilang ang Cooperation of Float Readiness and Training Event, na tinatawag na CARET. Ang taon na ito ay nagmamarka ng ika-30th iteration ng kaganapang yon. Ang Brunei ay lumalahok din sa Southeast Asia Cooperation and Training Event, na tinatawag na SEACAT, at sa Biennial Rim of the Pacific Exercise, o RIMPA. Kamakailan lang, isang F-22 Raptor aircraft mula sa Joint Base Langley, Eustis, Virginia, kasama ang isang C-130 Hercules na nakatalaga sa National Guard, ay bumisita sa Rimba Air Force Base sa Brunei bilang bahagi ng isang subject matter expert exchange. Kasama sa pagbisita ang mga paglilibot sa sasakyang panghimpapawid na may mga piloto at mga maintenance team at isang pagpapakilala sa mga kakayahan ng F-22. Sa huling pagkikita nina Austin at Halby sa taunang Shangri-La Dialogue sa Singapore, sinabi ni Austin na ito ang nagpapatunay sa tuloy-tuloy na pagpapalakas sa kooperasyong panseguridad ng US at Brunei. Ayon kay Austin, inaasahan niyang pag-usapan pa ang mga karaniwang hamon at paghahanap ng mga bagong pagkakataon upang magtulungan, at alam niyang lalo pang lalago ang ugnayan ng US para sa ligtas at mapayapang Indo-Pacific. Kung nakaabot ka sa parteng ito, hit mo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga istoryang aking ibabahagi. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli.